sobrang bigat ng August 2024 sa amin mga kagwaba. Ito na nga, ito ang bungad ng August 2024 sa atin. Naaalala nyo pa ba na nag-opening yung shop natin last year? Ang Bayabas Kennel Pet Supplies. Sobrang saya kasi natupad yung isa sa pangarap namin na magpagtayo ng pet supply stores. Pero, ganito talaga siguro mga kagwaba. Marami tayong di inaasahan na pangyayari dahil isasara na namin ang pet supplies store namin. Siguro dahil na din sa pwesto natin, dahil halos magkakatabi rin yung mga pet supplies na nag-usbungan dito sa lugar namin. At saka sobrang taas din ng upa sa pwesto. Siguro may dahilan din si Lord kaya isasara muna natin ang pet supplies. Siguro merong mas magandang plano si Lord para sa atin. At ayan mga kagwaba, nakikita nyo, ang daming stocks ng ating pet supplies. Alam nyo, hindi namin alam kung saan namin yan ilalagay kasi talagang sobrang dami. Pag nilagay namin yan dito sa bahay, mapupuno yung bahay namin dahil sa mga stocks. Hinihintay ko na lang kung ano yung plano ni Lord sa atin. At tignan nyo mga kagwawa, yan na ospital si Mr. Guava dahil namaga yung kanyang paa at muntikan pa magkaroon ng sepsis. At ito ang napakabigat na nangyari sa amin noong August 22. Tinakbo namin si Mighty Kid sa ospital dahil nakita ko na lang siya dito sa sala na nilalagnat at nanginginig yung kanyang ulo. Pagdating namin sa vet, nag-run ng mga test, nag-CBC, nag-early care test, tas kinunan siya ng temperature. Napakataas pala ng temperature niya, 41.5 mga kagwaba. At eto pa, nag-positive siya sa Ehrlichia. Lagi naka-Bravecto tsaka NexGard si Mighty Kid, hindi pumapalya. Alam nyo, minsan nga wala pang 3 months, nagba-Bravecto na siya Or minsan wala pang 1 month, binibigyan ko na agad ng NexGard. Pero alam nyo, hindi pala safe sila sa kagat ng garapata. Oo, safe sila na hindi pupuntahan ng garapata. Pero yung kagat, hindi sila magiging safe. Alam nyo mga kagwaba, pauwi kami nung time na yan. Although nasaksakan na siya ng tolfenol at saka ng doxycycline. Pero nung time na yan, pauwi kami na nasa Sumulong Highway kami. Bigla siyang nag-seizure. Yung pala, tumaas pa rin temperature niya, naging 41.7. Grabe mga kagwaba yung inaasahan namin. Nagagamutin namin siya sa bahay at meron lang mga take-home meds. At sabi ko pa sa kanya, hinihintay ka ni Piton, mag-aaway pa kayo ulit. Hindi na kami umabot. Dumiretso kami sa Haven of Angels at doon namin siya pinaburol. Buti na lang mga kagwaba, nandyan yung family namin. At lahat mahal nila si Mighty Kid. At kahit paparo napalakas nila yung loob namin. Alam nyo, ayoko i-post to kasi sobrang sakit hanggang ngayon. Nagmumorn pa kami sa pagkawala ni Mighty Kid. Sobrang miss na miss namin si Mighty Kid kasi araw-araw nandito siya sa baba ng bahay. Siya yung sasalubong, susunod sa isa CR, manghihingi ng pagkain pag kumakain ka sa lamesa. Nung unang nakuha ko si Mighty Kid, nahawakan ko siya, sobrang saya kasi siya yung nagtanggal ng lungkot namin sa pagkawala ni Crazy Boy. Pero hindi namin alam, kukunin din pala siya sa madaling panahon lang. Biruin nyo mga kagwaba, 2 years and 7 months lang si Mighty Kid sa amin. Pero alam ko naman na yung buhay ni Mighty Kid na yun, napakasarap na naging buhay niya sa amin. At alam niyang sobrang mahal namin siya, sobrang minahal namin siya. Kasi dahil nga doon, ayaw niyang magpakita ng symptoms na may sakit siya kasi ayaw niya siguro kaming mahirapan at ayaw niya kaming malungkot. Si Mighty Kid kasi sobrang sayang fur baby niyan, sobrang strong. Hindi yan magpapakita sa iyo nung may nararamdaman siya. At hindi siya kahit kailan malulungkot na magpapakita siya sa iyo. Kaya lang itong ginawa ni Mighty Kid talaga na isang iglap na wala siya sa amin. Sobrang sakit. Sobrang sakit mga kagwaba. Napakahirap paging isang fur mommy at saka fur daddy na hindi sila kayang tumagal na kasing tagal ng buhay natin. Yung sa saglit na panahon, pwede silang mawala sa iyo.
Kaya mga kagwawa, paramdam natin sa ating mga fur baby kung gano'n natin sila kamahal habang nabubuhay sila.